June na. And before you know it, 2026 na naman. Alam nyo, limitless po yung title, yung theme natin for this year. Sabihin mo, limitless. Ulit, sabihin mo, limitless. But totoo yun, limitless yung possibilities. Limitless kung paano ka pwede mag-grow. Limitless kung paano ka pwede magtagumpay. But I'd like to remind you, your time is not limitless. Your energy is not limitless. The age of your loved ones, particularly yung parents natin. Like today, before I came here, I had lunch with my siblings and my mom. Kasi yung mami ko birthday ngayon, 76 years old. Marami actually may birthday ngayon. Si Mr. Carlo Buenaventura, birthday din ngayon. Yung mother ni Miss Donna Santos, birthday din ngayon. Yung isang leader natin sa Bicol, si Jackie, birthday din. What I'm saying is, our time in this world is not limited. I mean, it's not limitless. Although every year sinasabi natin, this year is my year, take note. Yung time natin hindi limited. Yung time natin limited. Time ng mga magulang natin, parents natin, mga loved ones natin limited. Kung lagi tayong magpo-procrastinate, kung lagi natin ipapagpaliban, lagi tayong relaxed, laging okay lang walang mangyari, laging okay lang kung let's say lumipas ang panahon na wala kang production, lumipas yung 2025 because you're thinking, sabi naman sa NDO, sabi sa mga training, huwag ka lang mag-give up. Tama po yun. Pero one thing you have to remember, sinabi kanina ni Mr. Joseph Lim, maganda kung meron kang binabayaran para obligado ka magtrabaho. Pero tatandaan nyo rin, obligado ka rin dapat magtrabaho kasi limited din ang time mo. Aanoyin natin yung dami ng pangarap, aanoyin natin yung sipag natin kung aabutan na ng panahon. So tonight, today, 2025, one of our major events this year, I want you to declare upon yourself that this year, lalagyan mo ng sense of urgency ang kilos mo. Magmamadali ka. Sabihin mo urgency. Dapat nagmamadali ka, pressured ka. Because the truth is, ulitin ko, yung time natin is very, very much limited. Kailangan galingan mo. And when you tell yourself that this year is your year, talagang dapat this year is your year na. Huwag ka nang papayag na meron 2026. Dapat this year, mag-MC ka na. This year, tumaas na yung income mo. This year, dumami na yung hub mo. This year, maging multi-millionaire ka na. Huwag mo isipin na okay lang, next year ulit. Because pag lagi mo ini-stretch yan, hindi lumalabas yung potential. So ano na ibig sabihin ng limitless? Bakit limitless? Meaning, we have to embrace limitlessness, yung possibility ng infinite possibilities. Ibig sabihin ng infinite possibility, lahat pwedeng mangyari sa'yo. Wala kang limit. Can you imagine? Sabi nga, imagine a world where there is no limit. Imagine a world na yung pangarap mo, walang limitations. Can you imagine? Ilan ang pwede mo maging pangarap pag wala kang limitation? Naalala mo nung bata tayo, di ba? Pag nangarap tayo, walang limitasyon. Ako, nung bata ako, pangarap ko maging astronaut. Hindi ako nagbibiro nung bata ako, gusto ko maging astronaut. Yan talaga yung gusto ko maging. Kasi nakikita ko sa TV, nakikita ko yung Skylab, may Skylab pa nung araw eh. Kung maalala nyo. Yung first man on the moon, etc. Walang limit kasi bata ka eh. Unfortunately, yung mga limits that we placed upon ourselves, marami yan. Binigyan tayo ng limit ng parents natin, ng religion natin, ng churches natin, ng environment natin. Ang dami nagbigay sa atin ng limit. Kaya, nung habang tumatanda na ako, lumalaki na ako, na-realize ko wala palang aerospace program sa Pilipinas, hindi ako pwede maging astronaut. Kailangan pa ako magpunta ng ibang bansa.
Gusto ko maging astronaut kasi pag nakita ko yung gears ng mga astronaut, ang ganda. May helmet, parang yung suit nila, merong hangin sa loob. Tapos meron pa silang parang yung oxygen sa likod. Kasi ang dami nilang gears. Kasi ang ganda ng bota nila. Nung nalaman ko po na hindi ako pwede mag-astronaut, alam niyo, pinalit ko sa pangarap ko. Lagi ako nakakakita ng araw ng umaakyat sa poste. Yung may spike sa paa. Kasi nung araw ang mga poste, kahoy-hoy. Umaakyat. Ang dami ng screwdriver dito. Tapos naka-helmet, tapos may gear din. Sabi ko, hindi ako pwede maging astronaut. Ganyan na lang ang gusto ko maging. So, nalaman ko na yung mga umaakyat pa lang yun, either technician ng PLDT, o kaya technician ng Meralco. So I ended up taking engineering. My point is, ang dami sanang mga pangarap ang pwedeng matupad. Imagine a world where there's no limit. Nalimit ako dito sa Philippines kasi walang aerospace program. Hindi katulad sa Amerika, meron NASA. Ang dami nating limitations sa mga anak natin. Marami sa mga anak natin gusto maging doktor. Pero ang possibility is, wala kasi pera, hindi pwede maging doktor. What if we live in a world na walang limitation? Ladies and gentlemen, kung sa paglaki natin, sa nakasanayan nating environment, puno-puno ng limit, I'd like to welcome each and every one of you to the world of Alliance Solution Global, kasi dito, pwedeng walang limit ang mga pangarap mo. Pwede ko gawin, tawag namin dyan, yung infinite possibility. Maraming hindi nagiging totoo sa pangarap natin because unang-una, wala tayong tiwala sa sarili natin. Katawag dyan, self-doubt. Nung nagsimula tayo dito, hindi natin ito linya. Hindi natin ito alam, hindi tayo marunong salita. Nalilimitahan tayo ng self-doubt natin. Tawag doon, self-imposed limitations. Nalilimitahan tayo ng society. Na-program tayo ng society natin, hindi natin ito kaya, hindi ka magaling. Pag nasa school ka, natatawag ka bobo, pag-uwi mo sa bahay, nakakanga ka pa, bobo na, kaka pa. So, yung confidence ng mga bata, habang lumalaki, nasusuppress. Hindi lumalabas because of the environment. Can you imagine, ang nanay at tatay mo nag-aaway because of pera? So ang tingin na yun, ang program ng isip mo ngayon, masama ang pera kasi source of conflict yan sa loob ng bahay. Kasi ang dami nag-iiwalay dahil sa pera. Ang dami nag-aaway dahil sa pera. Ang dami nagkakasakitan dahil sa pera. Yung nanay, nabubugod yung tatay dahil sa pera. Ikaw, maliit ka, ang programming mo, nakikita ko sa mga matatanda, tungkol lagi conflict sa pera. So ano yung program sa utak mo? Money is bad. Money is a source of conflict. That's why when you're growing up, unconsciously, yun yung program ni Sir Joseph Lim. Yun yung kanyang training kanina. Subconsciously, you are avoiding money. Kasi, yun ang naging program mo sa loob ng bahay. And that's why you're avoiding money. Pag may dumating na pera, lumalabas agad. Pag may dumating na konting pera, gastos agad. Because subconsciously, your program is wrong, then ulitin ko. You thought money is bad. You thought money is limited. You thought money is scarce. And may poor mindset ka. And that's why a lot of people, when they are supposed to be successful, nasasabotage nila yung success nila. Ano yan? May leader ka na, nawawala pa. Pain na, nagiging bato pa. Because subconsciously, you are avoiding money. That's why you need a lot of reprogramming. Kaya nga ang ganda ng topic ni Jaylee kasi natutulog sa topic ko ngayon. Kailangan mo i-reprogram yung utak mo. Sabihin mo, reprogram. Sabihin mo, reprogram. Kasi, pag ang mindset mo, poor mindset, ano result mo? Poor din. Pag ang mindset mo, scarcity, kakulangan, kakapusan, ang result mo, kakulangan, kakapusan din. Pag ang mindset mo, lagi kang biktima, lagi kang nagko-complain, you're
blame a lot of things. You know if you are a victim when you blame the government, you blame your parents, you blame your spouse, you blame everyone except yourself. You are a victim. Victim mo. Ang hirap kasi, ang taas kasi ng 10,500, ang taas kasi ng 18,990, ang mahal kasi ng Digiverse, ang hirap ng networking. You have all the reason not to become successful, and I'm telling you, you are in a victim's mode. Let me tell you this, nobody becomes successful by being a victim. Pag lagi kang biktima, pag lagi feeling mo, the world should adjust to you, let me remind you, the world doesn't owe you anything. Walang pakialam ang mundo sa'yo. At tandaan yan, kung ngayon madrama ka, walang pakialam ang mundo. Kung ngayon emotional ka, may problema ka, may family problem ka, the world does not care. You have to go out there, and kailangan mo ka. Nag-break kayo ng boyfriend mo, the world does not care about it. Kailangan mo pa rin kumain. Because the world doesn't owe you anything. Walang utang sa'yo mundo para makibagay sa'yo. Ikaw ang makikibagay sa mundo. Gusto nyo ba? Ang hirap kasi. Ang hirap kasi ng aim global, i-adjust natin. Para dumali, i-adjust natin. Ang mahal kasi, sige, i-adjust natin. Gawin nyo yung 10.5, bawasan natin ng 0 yung 10.5. Magkano na lang? Yung 10.5 minus 0, 1,050 na lang. Tama ba ako? Ang mura. Pero yung pairing nyo, tanggalan mo rin ng 0. Yung dating 1.5, tanggalan ko ng 0, 150 na lang. You get my point? Yes. Again, may mga kaibigan, we really have to change our mindset. Nasimulan kanina ni JD, paano sir ako ba magkakaroon ng abundance mindset? Paano ba ako magkakaroon ng successful mindset? Rich people's mindset? Paano ba ako magkakaroon ng positivity? Kasi pag sinabing mindset, these are your set of attitudes, your core beliefs. These are your philosophies in life. These are your principles. And if you're anchored in the wrong principles, if you're anchored dun sa mga maling belief system, ang magiging consequence mo, ang magiging reflection mo is just the same. Poor people's mindset, poor ka niya. Kaya kailangan mong baguhin. Ganda doon sinabi ni Jaylin sa reflection, pag may nakita ka ways sa reflection mo, ano kapalitan mo? Buburahin mo ba? Ililisin mo ba yung mirror? Parang may nakita kang muta sa reflection ng mirror. Ay, may muta. Tatanggalin mo ba yung sa salamin? Kasi nung tatanggalin mo ng muta, ikaw. Ano may program? For example, kung marunong kayong gumawa ng document, kunwari Word document, nag-type ka ng Word, nag-type ka let's say ng sulat, or love letter, or anumang letter. Tapos pag-print mo, paglabas ng print out, may maling spelling. Nung lumabas yung maling spelling, binura mo yung maling spelling. Binura mo doon sa papel. Binura mo. Tapos nag-print ka ulit. Lumabas ulit wrong spelling. Binura mo ulit yung wrong spelling. Tapos nag-print ka ulit. Magbabago ba? Magbabago? Kahit ilang mura ka doon sa print out, hindi magbabago. Kasi ang kailangan mong baguhin yung program. Kailangan mong baguhin, kailangan mong mag-edit, doon mismo sa iyo. Are you with me? Are you with me? Tataw ka ng tataw. Hindi mo nakukuha yung resulta mo. Pero wala kang binabago sa mindset mo, wala kang binabago sa internal programming mo, yun at yun pa rin ang ugali mo, walang magbabago sa printout mo. Kung wala pang nagbabago sa printout nyo, hindi kasalanan ng printer. Kailangan meron kang burahin, tanggalin, baguhin sa internal program mo. Baka kulang ka pa ng belief, baka marami ka pang skills na kailangan pag-aralan,
baka marami ka pang fear, baka yung mode mo, victim mode ka pa rin. And as long as you behave that way, as long as you have your own program, your result will basically be the same. Kasi ano gagawin ko para magbago yung program ko? Gusto niyo ng solusyon? Kasi ganito yan eh. Nung pinanganak tayo dito sa mundo to, walang program yung utak natin. Zero. Yung utak natin kung saan tayo, nagka-download lang tayo sa mga naririnig natin, tinuturo sa atin, hanggang sa mabuo yung utak natin, yung mindset natin. Ladies and gentlemen, by the time you are 11 years old, your program is done. I-apply niyo sa mga anak niyo. By the time ng anak mo, 11 years old na, more or less, 98% done na ang program niya. By the time 11 years old yung anak ko, ang language niya, yung language na narinig niya sa bahay. By the time na 11 years old yung anak mo, ang religion niya, naiintindihan niya kung ano yung religion ng parents. Clear. Yung bata, wala siyang sarili niyang paraan para mag-download ng program. Kung ano yung na-handed lang sa kanya, na ibigay sa kanya, yun ang magiging mindset niya. Halimbawa, Pilipino ka, genetics mo Pilipino, nanay-tatay mo Pilipino, ang features mo Pilipino, pero pinanganak ka sa Amerika, ano magiging language mo? Tagalog o English? Ano magiging taste bud mo? Western o Filipino? Western. Ano magiging suot mo? Ang tropical, mga alamigan? Alamigan. Kasi ang settings nasa Amerika. Gets mo? So, ibig sabihin, kung ano yung paniniwala natin lahat, hindi natin gawa yung sarili natin. May program tayo. Are we clear? So by the time you are 11 years old, 98% of your programming is already done. How are you going to change that? And 98%, 11 years old, gawa na. Religion mo, gawa na. Paniniwala mo, gawa na. Language mo, gawa na. Kultura mo, gawa na. Pagsuot mo, gawa na. Taste bud mo, gawa na. Meron akong kuya nasa Amerika. 30 years na po nasa Amerika. Pero hanggang ngayon, ang gustong-gustong pagkain, sinigang, dinuguan. Kasi ako, adobo, Pilipino ka rin. Bakit? Dito siya sa Pilipinas na i-program eh. Dito nagawa yung taste bud niya eh. Na kahit ng ibang bansa, hahanapin niya pa rin yung na-program sa kanya dito. Yes niyo ako? Sa pagyaman, ganun din. Kahit nailagay kita sa ibang lugar, nakatulad ng global na ikaw yayaman dito, pero ang mindset mo dun sa pinanggalingan mo, hindi magbabago ang buhay mo dito. Susundin pa rin ng nervous system mo kung ano yung program mo dun sa pinanggalingan mo. Kahit baguhin ko yung lugar, kahit saan kita dalhin, if you never change your program, your mindset, your result is basically gonna be the same. So the question is, saan ano ang papalitan mo? Ang papalitan mo yung program mo. Una, ang program kaya nakokorrupt kasi may virus. Clear? Di ba, ang program sa computer kaya nakokorrupt, may virus. Anong ginagawa pag may virus yung software, yung program? Ginagawa ng antivirus. Ginagamitan ng antivirus. Or, i-reformat. Tama ba? Yung buong PC, yung buong laptop, kailangan mo yung format at marami ng virus. Ikaw ganun din. Masyado nang corrupted yung mindset mo. Masyado nang maraming virus. Maraming wrong belief. Wrong mindset. Kailangan na natin i-reprogram. Kailangan na natin i-reformat yung utak na yan para magbago na ang resulta mo. Kasi, kung yung resulta mo this year, pareho ng last year, maniwala ko sa akin, it's about your mindset already. So, ano gagawin, sir, para magbago yung mindset ko? Number one, attend ng training. Alam niyo ba sa training kung anong pinakamagandang effect sa ito? I-reprogram yung mga wiring sa utak mo. Ang tawag doon, mga neural pathways.
Tawag yung wiring. I-reprogram, ginagawa ka ng panibagong wiring sa utak. It's scientifically called neural pathways. Kailangan mong gumawa, yung utak mo kailangan gumawa ng panibagong neural pathways, connection. Kung dati ang connection yan, tungkol sa pagiging mahirap, limitations, scarcity, this time ginagawa ka ng mga pathways na pagkayaman. Kaya nagkaroon natin ng training kasi yung utak mo, tumutubo mga panibagong ugat, mga ugat ng pagyaman. Pero mga kaibigan, hindi isang beses yun. Pag tumubo na siya, kailangan sundan para tumuloy yung tubo. Gets mo ba? Gets mo? Pag ikaw kumata ng training at tumubo, tapos hindi mo sinundan, babalik. Tapos ang tagal mo na naman umaten, after 6 months, tubo na naman. Hindi ka na naman umaten, balik na naman siya. Kaya walang nagbabago sa'yo. Ang kailangan, pag tumubo yung mindset na pangmayaman, pag tumutubo na yung wiring na yun, sa Tagalog, sundutan mo! Tapos may training ulit, sundot na naman! Sunod-sunod na tundot hanggang may tawid yung isang connection to the other connection. Pag hindi mo na itawid, hanggang gitna lang, balik na. Alam mo saan tayo magaling? Umaten ng training, sa unahan. Pagdating ng training mo, tumubo. Power! Power talaga, power! Tapos na-discourage, hindi mo na umaten ng training, balik na naman. Kaya pag ganyan-ganyan na lang, hindi na itatawid sa panibagong connection. It's not. Gusto nyo magkaroon ng panibagong connection sa brain nyo? Connections ng abundance, ng prosperity, gusto nyo ng connections ng blessings, gusto nyo ng connections ng positivity, gusto nyo ng connections ng commitment, itawid nyo yung connection na yan. Keep on attending trainings hanggang magbago na yung wiring ng utak mo. Pag nagbago na yung wiring ng utak mo, dyan na magbabago ang kilos. You become more confident. Tumataas na yung leadership mo. Marunong ka na mag-anticipate. Marunong ka na mag-alaga ng leader. Marunong ka na mag-alaga ng relationship. Nagiging sensitive ka na. Hindi ka nataklesa. Marunong ka na sa tao. Kasi nag-change mo na yung program. So you have to change your program. Kailangan yung mindset natin magbago. To change the fruit, change the root. Kung gusto nyo magbago yung bunga, papalitan mo yung tinanim mo. Kung gusto mo magbago yung bunga, papalitan mo yung tinanim mo. So change your mindset. Next, expand your vision. To achieve infinite possibility. Ulitin mo kahit saan dito pwede kang maging. Unlimited ang possibility mo dito. Hindi ko alam baka sa audience na to, dito magsisimula yung panibagong Joseph Lim na ginagawa dito sa inyong lugar. Sabihin mo sarili mo, ako na yun! Is that a possibility? Na maging Joseph Lim kayo? Na maging Maylene Naglani kayo? Na maging Carlo Buenaventura kayo? Na maging katulad kayo nila Lance, nila Marco? That is a possibility. Their success can be your success and much, much more. Kung i-expand mo yung vision mo, kung palalawigin mo, kung i-accept mo, ang problema kasi sa una, hindi mo matanggap na pwede kang yumaman. Tanggapin mo na pwede kang yumaman. Tanggapin mo na pwede kang multi-millionaire. Tanggapin mo na lalaki din ang grupo mo. Tanggapin mo na grupo mo palang kayang tuloyin ito, Inares, gym na ito. You have to accept that possibility. Kailangan tinatanggap mo yun. Hindi yung masaya ka na sa hub mo, masaya ka na sa 100,000. No! Embrace! Tanggapin! The question is, kung ang projection mo sa universe, alam mo, yung
Kaya sila tinawag na millionaires kasi meron silang billion. Yung mga billionaires, kaya tinawag na billionaires kasi meron silang billion. Pag 1,000 lang ang pera mo, ang tawag sa'yo, thousandaire. Pag hundreds lang ang savings mo, ang tawag sa'yo, hundredaire. Hundredaire, thousandaire, millionaire, billionaire, trillionaire, zillionaire, and so forth and so on. Asan ka ngayon? Asan ka ngayon? Uy, asan ka ngayon? Asan ka ngayon? Asan? Asan ka ngayon? Okay, mali. Huwag niyong titignan yung wallet niyo kung 100 ang laman. Huwag niyong titignan yung savings niyo kung 1,000 ang laman. Kaya yung iba sa inyo, tulungan po. Asan ka ngayon? 100 eh. Yung iba, 1,000 eh. No. Pag tinanong ka, asan ka ngayon? Kahit wala kang milyon, sabihin mo, millionaire ako. Asan ka ngayon? Asan kayo ngayon? Asan kayo ngayon? Kailangan, ngayon pa lang, i-feel mo na millionaire ka. Kasi pag pinipil mo, ina-attract mo. Pag pinipil mo na wala kang pera, lalo kang mawala ng pera. Pag malungkot ka, lalo malulungkot. Kasi vibes mo yan eh. Get you ako? Kaya kung gusto niyo maging mayaman, i-feel mo na mayaman. Ano yung itsura ng mayaman? Ang itsura ng mayaman, tamad-tamad ba? Hindi ko alam mo mayaman. Itsura pa lang. You have to attract kung ano yung gusto niyong resulta. Kaya kung wala kayong millionaire, act like you are a millionaire. Bago kayo umalis sa bahay, mag-ayos ka yung makakamilyonaryo. Amoy pa lang. Amoy milyonaryo ka na. Kasi yun ang ginagawa. Bibigyan ko ng example kung bakit ko sa inyo ginagawa yan. Pinapagawa. Let's say, ikaw, mahilig ka sa tsokolate. Ang grapes mo, tsokolate. Pag kumain ka ng ice cream, chocolate cake. Pag nag-ice candy ka, chocolate cake. Ang suot mo lagi, kulay tsokolate. Ang kulay mo, nagiging kulay tsokolate. Mahilig ka sa tsokolate, mahilig ka sa drink na tsokolate, mahilig ka sa drinks or whatever na tsokolate. Question. Kaibigan mo ako, kilala kitang mahilig sa tsokolate. Pagre-regaluhan kita sa birthday mo, anong flavor ang ibibigay ko sa'yo? Tama ba? Kung bibigyan kita ng t-shirt, anong kulay ng t-shirt mo? Kung bibigyan kita ng pabango, anong amoy? Kung bibigyan kita ng lotion, anong amoy? Kasi, yun ang gusto mo. Yun ang pinapakita mo sa buong mundo. Tama ba? Balik pa rin natin. Ano ang gusto nyo sa buhay nyo ngayon? Kasi may nag-aabang sa taas ng ibibigay sa iyo. May nag-aabang sa taas ng ibibigay sa iyo. Pero sa mga oras ito, ang lagi mong pinapakita, visit ka, madrama ka, tamad ka, emotional ka, naniniwala kang malas ka. Ano ang ibibigay sa'yo? Alam mo ang ibibigay sa'yo? Yung gusto mo, yung pinapakita mo. Clear ba? Clear ba? Kaya kapag ikaw, ang pinapakita mo, masaya ka sa global, deserve mo maging milyonaryo, ilos mo maging milyonaryo, magaling ka mag-alaga ng grupo, ano
ibibigay sa'yo, success din ang ibibigay sa'yo. Kaya ang question ko, ano yung pinakikita niyong gusto niyo? Parang tsokolate. You know, if you're happy in your now, right now, all the more God will give you some things. More things to be thankful for. Let us be thankful. Masaya dapat kayo. Kahit na, you know, hindi pa ganun malaki resulta nyo, you have to be happy. Because God will give you more things to be thankful and to be happy for. Ulitin ko, yung kwentong tsokolate. Ano ang ipinapakita nyo sa taas para yan sa inyo kung ano yung deserve. Are you with me? Next, overcome your fear. And of course, your doubt. Gusto nyo maging limitless ngayon? Forget about your self-imposed limitations. Forget about the barriers. Sa tawag dyan, you have to break your barriers. Kung last year, kung attend kayo ng training natin, it's about overcoming your fear. It's about breaking your barriers. Nagkaroon na tayo ng logo na ganyan, breaking your barriers. Ibig sabihin, yung limits mo, binabasag mo. Yung pagiging mahihayin mo, binabasag mo. Yung pagiging tamad mo, binabasag mo. Yung late ka natutulog, kaya late ka nagigising, iniiba mo. You know, the secret to success is found in what you do every day. Kung gusto nyo maging successful, ang sikreto, nasa ginagawa nyo po araw-araw. Ang question, ano yung ginagawa nyo araw-araw? Pag nasa hub ka, the moment you open your eyes, the moment you open your cell phone, your PC, your tablet, your laptop, ano yung unang-una yung ginagawa? And all throughout the day, what are your activities? In other words, tayo din ang naglalagay ng limit sa sarili natin. Remember, you are your own boss in this business. Ikaw ang boss mo. Yung upline mo, yung mentors mo can only mentor you, can only guide you and supervise you. But at the end of the day, ikaw ang gagawa ng ikaw ang responsible sa success mo. Lagi ko sinasabi yan. You are responsible for your success. Pero, kung lagi kang unahan ng takot, ng pangamba, hindi lalabas yung potential. Gusto nyo maging successful? Mamaya o bukas, ang unang-una nyong gagawin, yung bagay na ikinakatakot mong gawin. Gawin mo na bukas. Kunwari, takot ka mag-public speaking, do it tomorrow. Takot kang rindutin yung kapitbahay mo, do it tomorrow. Takot kang ligawan, yung matagal mo na gustong ligawan, bukas, umaming ka na sa kanya. Bukas, aminin mo na. Harapin mo na bukas. Sabihin mo sa kanya, alam mo, matagal na kitang gusto, mahal kita. Kaya ko nang tinigim to, pero dahil sa training sample, conquer your fear. I'm conquering my fear. I love you. Are you with me? Ano yung mga bagay na kinatatakot niyong gawin? Kinatatakot niyong i-PM, yung kindergarten na matagal mo nang gustong recruited, hindi mo ma-recruit kasi nahihiyak ka. Kasi ang tagal mo hindi pinipm, kung kailan ka may kailangan, saka mo ngayon i-DM o i-PM, gawin mo na bukas. Bakit? Gawin mo man yan o hindi, tutuloy at tutuloy pa rin namang mundo sa pag-ikot niya. Remember, kung leader ka, yung bagay na number one mo kinatatakot gawin, gagawin mo na bukas. Sulat mo dyan sa notebook mo kung ano yung fear mo. Sulat mo ngayon. Sulat mo sa cellphone mo kung ano gagawin mo bukas na hindi mo pa nagagawa na takot na takot. Gawin mo. Sulat mo dyan. Sulat mo. Ewan ko na yung sulat mo. Pwede mong isulat yung sabihin mo doon sa note mo. Lalantad na ako. Tagal ko nang kinikipid ko. Why not? Why not? Why? The world will judge you anyway. So do what you love to do. Tama ba? Aminin mo na sa kanya. Hindi kami talo.
Sulat mo dyan kung ano yung bagay na gusto mong i-conquer. You know why? Kasi pag na-conquer mo, yung pinaka-nakakatakot o natatakot kang gawin, that's the start of the change in your life. Again, your success is found in what you do every day. So conquer your fear. Can you imagine kung lagi ka nag-conquer ng fear mo? Lagi ka nagugulutan ng tinig. Kung takot ka makipag-usap, simulan mo bukas. Kung takot ka to talk to a stranger, start it tomorrow. Takot ka mag-public speaking, start it tomorrow. Start everything. There's no proper time to do anything. Huwag ka maghintay ng perfect time to start. Di ba yung iba sasabihin, I'd like to be perfect to start. You're wrong. You have to start to be perfect. Simulan mo. Doon ka matututo. Kung mausap ng tao, maglakad, mag-close deal and everything. Simulan mo, huwag mong hintayin na maging perfect yung scenario bago ka gumalaw, bago ka kumilos. You have to start now. The role of infinite possibilities. When you embrace the concept of infinite possibilities, you understand that there are countless paths to success. Uulitin ko. You want to be limitless? Embrace all possibilities. Alam mo, ganito yan. Sa future, although hindi linear ang future, okay? For illustration purposes, sabihin natin ang future nasa side na yan. Again, linear lang, straight line lang ang representation ko. But time, sabi nga ng mga scientists, is not linear. Pero for illustration purposes, sabihin natin yung future between now and yung present mo, at saka ito yung future self. Yan sila. So, yun yung present self mo, ito yung future self. So, babalik muna ako dun sa present. Alam niyo ba na yung possibility yung pinapakita kong future self mo is infinite. There is a version of yourself in the future na ang yaman. There is a version of yourself sa future na ang hirap mo din. There is a version of yourself in the future na ang sexy, ganda. But I'm telling you, there's also a version of yourself in the future na, you're chuba and everything. There is a possibility in the future that you're happily married with a lot of children. But there's also a version of yourself in the future that you're still single and miserable. There's a possibility in the future that you are rich, you are poor, you're happy, you're sad. And guess what? There's also a possibility in the future that you're already dead. Infinite yung possibility. Whether positive or negative, it's infinite. Ano sa mga version na yun? Sa sinabi ko, na ilan, pero it's infinite. Ano sa possibility na yun? Ang pwedeng magkatotoo. Anong version sa future na gusto mo ang pwedeng magkatotoo? Baka sa future, mayaman ka na, pwedeng hindi, pwedeng kalbo ka, pwedeng wala ka, pwedeng may asawa. Ang dami, pero alin sa mga future na yun, ang pwede magkatotoo. Gusto niyo malaman yung sekreto? Ang sekreto doon, kung ano magiging totoo doon, is a future you participate. Ang magkakatotoo doon, kung anong version mong ikaw nagpa-participate. Haba. Yung future version mo doon, healthy ka, dapat ngayon pa lang, nagpa-participate ka sa pagiging healthy. Gets ako? Gusto yung possibility doon, mayaman, dapat ang participation mo,
Ibago mo yung mindset mo dahil yun ang participation na ginagawa mo sa future na magkakatotoo sa'yo. Kunwari, sa future na yun, gusto mo hindi ka na single, ngayon parang nagpa-participate ka na, hindi ka ng konti. Tama mali. Pagkakabayot ka, huwag masyadong suplada, huwag masyadong long hair. Gets nyo ako? The possibility there is countless, limitless. But the version of you that will make, that will come true, is the future that you participate in. So, ang question ko ngayon, saan ka nagpa-participate? Ano ang kilos mo ngayon para masabing nagpa-participate ka sa kind of future that you want? Are you with me? Eh kung ang kilos mo ngayon, timid ka, shy type ka, malungkot ka, madrama ka, you romance with your misery. You wallow in your misery. Yung narrative mo, drama pa rin. Ang buhay mo, puro drama. Ano magiging buhay mo in the future? E di dramatic din. Kasi doon ka nagpa-participate. Kung ngayon, wala kang sawa sa kain, sige, angry. Sabi sa training, limitless limitless eyes. Limitless o ano magiging future mo? Unhealthy. So it's a future we participate in. It's a future we observe. So embrace the limitless, the infinite possibilities. Of course, at the end of the day, sabi nga namin with the technology right now, alam mo, ang information is everywhere. Ang information is infinite. Mag-Google ka lang how to lose weight, thousands ang lalabas. Mag-Google ka lang, i-chat GPT mo lang, how to become successful in network marketing, lalabas mo. Infinite ang information. But at the end of the day, it's not the information that is lacking. Hindi kulang ang information. Ang kulang, paggawa, pagkilos. So imagine mo ngayong gabi, dami niyong natutunan. Meron pang susunod after me. Dami niyong pang natutunan. Aanin natin lahat ng information kung kulang ng action. When you go home tonight, you do it again tomorrow. I hope when you declare tonight that this year is your year, this is it talaga. Huwag na same person yung magsasabi sa 2026. Ito na talaga yun. Last year, practice lang, pero ito na talaga yun. Ito na talaga, 2026. Pagdating ng 2027, sasabihin mo na naman, hey, 2026 talaga try out lang yun. Pero ito na talaga yun. 2027 na. Niloloko lang po natin yung mga sarili natin. Again, have a sense of urgency to make your dreams come true because our time in this world is limited. Yung time ng parents natin, limited. Yung time ng loved ones natin, limited. Ikaw, limited ka rin. Dreaming without action is wishful thinking. It's very important to start small. The important thing is you are doing something every day. Kaya ako kayo pinaka-attend ng training lagi para magkaroon ng panibagong wiring sa utak. Ang tawag namin dyan, support system. Kailangan, pag umattend kayo sa ganitong training, yung katabi mo, positive, ikaw positive, nagkakahawaan kayo ng energy. Kaya appear ka sa katabi mo, power! Sabihin mo! Kaya naman power! Magkakakamay kayo para yung energy nyo magkahawaan. Yan ang power niyan kasi right-minded tayong lahat Pare-pareho yung vibes natin. Pare-pareho yung energy na nandito. Nagkakahawaan, nagkaka-synergy. Kaya pag absorb mo yung mga positive energy na yan, magiging positive talaga ang buhay mo. Kaya alam mo, yung katabi mo, tatanda mo yan. Nakatulong yan sa success mo pagdating ng panahon. Sabihin mo, mga kaibigan katabi, alam mo, katabi kita nun Ito yung katabi mo, tingnan mo tayo ngayon, Nandito tayo sa Philippine Arena. Pareho na tayong global ambassador, natatandaan mo? Dati nung
yung mga ganitong occasion, ito yung mga maaalala ng pag-successful ka na. Ito yung sasabihin mo sa sarili mo na, parang nila naman. Matin lang ako ng training, nangangarap lang ako. Ngayon ako na nagbibigay ng testimony dito sa Philippine Arena. Ako na nagsasabi ng success story ko. Can you imagine what Joseph did mentioned earlier? Dati nung nagsimula kami, naliit lang ng office, 10 hanggang 20 tao lang kasi kukonti. May reference siya. Because he can vividly remember how small we started. Somewhere everyone. Because naniniwala ko yung mga susunod na success testimonials natin galing sa umaattend na training ngayon. Continuously all. Alam mo, lagi nga namin sinasabi, hindi lang dapat nag-i-innovate yung company. Hindi lang dapat kami nag-i-innovate sa sistema, sa expansion, sa produkto. Dapat nag-i-innovate din tayo sa ugali. Mabago pa rin for the better. Tawag doon, evolving. Being limitless doesn't mean you reach final destination. It's continuous. Sipin mo, sino mga ma-attempt sa atin sa mga HOF. Nandito sila, I heard the news that even before the training started, Ismailin and Bani is already here. Mayaman na, first global ambassador, may mansyon, ang laki ng grupo, indeed, mga unang umatin because they continuously evolve. Ongoing, hindi natatapos. Kaya yung possibility nila, hindi rin natatapos because they continuously evolve, they continuously learn. So huwag ka magsasawang mag-aral, huwag ka magsasawang mag-improve, huwag ka magsasawang gumaling. Alam mo, ang wealth nawawala, kotse nawawala, network nawawala, pera nawawala, kotse nawawala. Pero ang hindi mawawala, yung personal development. Mawala lahat. Maganda personal development mo, kaya mong mag-build ulit. Mawala, kaya mong ulitin ulit. Kasi may skills ka, may attitude ka, tamang mindset mo, may system ka. So, huwag yung matatakot. If na walang downline, it's okay. Kaya mo mag-build ulit. May kapalit na mas magaling, may mas makapalit na makapal. May kapalit na mas karapat dapat para sa'yo. So, huwag kang mahina. Lahat yan may purpose. Lahat ng experience na natututunan o lahat ng experience na pinagdadaanan mo in one way or the other, meron purpose sa iyo. One day, parang pieces of puzzle lang yan eh. Pag una, malalaman mo bakit pala nangyari sa iyo isang bagay. We are not God. Hindi natin kayang arugin kung ano yung mangyayari. Only God knows. All you have to do is to trust Him. Yung consciousness natin, iba sa consciousness niya eh. Problema, pinipiling natin arugin yung consciousness niya. Minsan, pag nag-pray ka, inuutusan mo ka. Di ba? I-request eh. Utos! When you say your request, you just have to detach and trust that God is better than you, knows better than you, and He sees everything. Isusurrender mo lang. Learn to surrender. Learn to trust. Kaya ka nahihirapan, self-reliant ka kasi lahat inaantig. At pag ikaw, lahat binuhat mo, lahat ng worry, lahat ng fear, at hindi ka marunong mag-surrender to someone infinite, beyond our consciousness and power, bibigay ka. Alam mo, yung physical limited, yung emotions, limited. Yung mental capacity, limited. Ang hindi limited, alam yung ano? Yung spiritual. Wala pong limit yun. Walang limit yun. So if you want to embrace infinite possibility, let me remind you this.
Human as we are limited. But when we tap into the spiritual power that is given to us, binigyan naman tayo ng binigyan naman tayo ng spirituality, binigyan tayo ng soul, binigyan tayo ng spirit. Don't just tap into your talent, don't just tap into your mental wisdom, emotions. Huwag lang sa physical. Gamitin nyo rin yung spiritual powers. Minsan nalilimutan natin yung spiritual power natin, yung direct access mo sa taas. Sometimes you worry a lot, self-reliant ka eh. When you analyze your network, mental faculties mo lang ginagamit mo eh. Hindi ka marunong magdasal at humingi ng wisdom to analyze your mood. So kung meron kayo matututunan sa akin ngayong gabi, huwag nyo kakalimutan, everything is limited. But the spiritual power is limitless. Baka minsan sa success mo, ang kulang na lang. Prayer, ang kulang na lang. Spiritual power. And so, it's important that you continuously evolve. Pagiging ko. Last, mga kaibigan, conclusion. I'm done. To be limitless is to realize that your potential is boundless and your dreams are achievable. Naniniwala ba kayo na ma-achieve yung mga pangarap nyo? Yes! Kailan? Kailan? Sabihin mo, this year! Not next year! This year! I am successful! Deadline natin, 2025 lang ha. Huwag muna kayo titingin sa kalendaryo ng 2026 para kahuwa nyo na. Hanggang 2025 lang. Walang 2026. Kasi pag nilagyan mo ng deadline and you're serious about it, pag malapit na yung deadline, parang pag nagsasubmit tayo ng project sa school, pag malapit na yung deadline, di ba? Lahat ginagawa mo, tama ba yun? Lahat ng power lumalabas, yung cramming lumalabas, and that's very important. This year is your year, not next year, not next year. Put a deadline. Ito na yun. Every day counts. Alam nyo, January 12, ano yung equation natin ngayon? 12 over 365. Tama ba? Nakakaisang dosena ng araw na tayo sa loob ng 365 days. What have you done for the last 12 days? Are you getting closer to your dreams? Or status quo ka pa rin? Pag sabing status quo, you remain the same. By embracing a positive mindset, overcoming fear, and taking consistent action. Sabi ni J.E., alam niyo, success sa marathon, hindi to sprint, hindi to pabilisan eh. Kailangan magkaroon ng sense of urgency. Kahit marathon to, remember, meron pa rin finish line. Wala pong marathon na walang finish line. Whether the run is sprint, 5K, 10K, or whatever, whether marathon or sprint, they have a finish line. And you have to observe the finish line. Our time is not limited. Your energy is not limited. While you are alive and well, habang ikaw may lakas, habang kaya mo pa, itodo mo na. Itodo mo na. Kasi lahat yan sulit pagdating ng panahon. You can unlock infinite possibilities and create a life beyond your wildest imagination. Embrace your infinite possibility. Ang ganda ng taon na to, 2025. There's a lot of possibilities. There's a lot of things going on. Pero ang pinaka-importanting element sa lahat ng equation, sa pagtatagumpay mo, pinaka-importanting equation, ikaw. Of course, other than God. The important thing is,
You have to take responsibility for your success. At the end of the day, ikaw ang magpapasuccess sa sarili mo. Ikaw ang magdadala sa tagumpay sa sarili mo. Change your mindset mga kaibigan na lang mga. Kasi saan man kita dalhin pagdating ng panahon. Saan man kita itanim pagdating ng panahon. Dahil tamang tao ka, tutubo at tutubo. Welcome to Infinite Possibilities. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you!